Ako si Mila, 32 taong gulang, isang babaeng gwardya sa isang eksklusibong kondominium sa Makati. Mag-iisang taon na ako sa trabahong ito. Hindi ito marangya pero sapat na para maipadala ang baon ng 2 kong anak sa probinsya. Ang sabi ng nanay ko, Mila, kahit anong hirap, basta may dangal. Kaya araw-araw, kahit gutay-gutay na ang sapatos at ang uniforme ko'y iniingatan kong maputi, pumapasok ako sa trabaho ng taas noo. Ang trabaho ko ay simple, magbukas ng gate, sumaludo, ngumiti at tiyaking ligtas ang mga nakatira sa kondo. Pero ang simpleng trabaho ay nagiging komplikado kapag ang mga nakakasalamuha mo ay mga taong hindi marunong umintindi. Gaya na lang ng nangyari noong isang araw. May isang bagong lipat sa kondo, si Ginang Alvarez, isang matandang babae na mukhang sanay sa marangyang buhay. Noong una pa lang kaming nagkita, ramdam ko na ang tingin niya sa akin, mababa, parang dumilang sa sapatos niya. Hoy gwardya, ang bagal mo, bakit ang tagal buksan ng gate? Galit niyang sigaw habang nakasakay sa kanyang itim na kotse. Ngumiti ako kahit pakiramdam ko'y gusto kong sumagot. Pasensya na po ma'am, may inaasikaso lang po kasi ako sa loob. Hindi siya tumigil, nagpatuloy sa sermon na parang wala akong dignidad. Sa bawat pagdaan ng araw, mas lalo niyang ipinapakita kung gaano niya ako nilalait. Minsan, narinig ko siyang nagsasalita sa telepono habang naglalakad sa lobby. Ang babagal ng mga taong yan, kung hindi lang dahil sa mga tamad na yan, mas maayos ang buhay natin. Alam kong ako ang tinutukoy niya. Napalingon siya sa akin at nang magtama ang aming mga mata, ngumiti siya. Hindi dahil mabait siya, kundi dahil alam niyang wala akong magagawa. Ngunit ang pinakamasaklap na araw ay dumating nang hindi ko inaasahan. Nasa duty ako noong umagang iyon. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng mga sasakyan sa labas ang naririnig. Biglang may isang batang babae na tumatakbo sa lobby. Anak pala ito ni Ginang Alvarez, nabangga niya ang isang vase na nakapatong sa mesa. Basag. Nang makita ni Ginang Alvarez ang nangyari, tila umusok ang ulo niya. Ano ba itong nangyari? Sigaw niya habang hawak ang kanyang anak. Bakit hindi mo siya pinigilan? Itinuro niya ako, nanlilisik ang mga mata. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po napansin dahil nasa labas po ako. Nag-iinspeksyon ng parking. Paliwanag ko, pero hindi siya nakinig. Trabaho mo ang magbantay. Ano bang silbi mo dito kung hindi mo man lang kayang mag-ingat? Alam mo ba kung magkano ang base na yan? Higit pa sa sahod mo ng 3 buwan? Sa harap ng lahat ng tao sa lobby, pinahiya niya ako. Naramdaman ko ang pagkapahiya at galit pero hindi ako nagsalita. Ang tanging sinabi ko lang, pasensya na po ulit ma'am, babayaran ko po ang bus. Tumawa siya, malakas, babayaran mo, ni hindi mo nga kayang bumili ng disenteng sapatos, babayaran mo ganda ko? Kinagabihan, pinatawag ako ng admin ng kondo. Mila, may reklamo si Ginang Alvarez tungkol sa'yo. Sinabi niya na pabaya ka raw sa trabaho mo. Napatulala ako. Pero ako po ang nasa labas noon, sir. Hindi po ako ang may kasalanan. Tumango siya pero kita ko sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Pasensya na Mila, pero malaki ang impluensya ni Ma'am Alvarez. Hindi natin siya pwedeng kontrahin. Hindi ko alam kung paano ko uuwi sa gabing iyon. Nasa jeep ako, tahimik na umiiyak habang iniisip kung paano ko sasabihin sa nanay ko't mga anak ko na aalisin na ako sa trabaho. 1 buwan na lang, enrollment na. Saan ako kukuha ng pera? Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang ipapatawag ako ulit kinabukasan. Mila, may CCTV footage na nagpapatunay na hindi ikaw ang may kasalanan, sabi ng admin. Napangiti ako sa kaunting pag-asa pero biglang nagsalita ang isang lalaking naka-Amerikana, abogado raw ni Ginang Alvarez. Walang silbi ang footage na yan, ang punto dito ay kapabayaan at iyon ang malinaw.
Tumayo si Ginang Alvarez mula sa isang upuan sa dulo ng opisina. Lumapit siya sa akin, itinuro ang mukha ko at walang kaabog-abog na nagsalita. Ayoko nang mahihirap na gumagawa ng problema dito. Kung hindi mo kayang gawin ng maayos ang trabaho mo, umalis ka na lang. Ang mga salita niya ay parang latay sa likod ko. Masakit at hindi ko alam kung paano ako makakaganti. Sa huling pagkakataon, tumingin ako sa admin. Sir, hindi po ito tama. Napapahiya na po ako at hindi po ako ang may kasalanan. Ngunit tahimik lamang siya. Parang wala rin siyang magagawa. Akala ko tapos na ang lahat na wala na akong laban. Pero biglang may pumasok na lalaki sa opisina. Ang presidente ng Homeowners Association. Hawak niya ang isang papel at may seryosong ekspresyon sa mukha. Tiningnan niya si Ginang Alvarez at sinabing, "May kailangan kang ipaliwanag." Pagpasok ko sa opisina ng HR, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang ko. Parang bumagsak ang mundo sa ulo ko nang tawagin nila ako. Ang sabi ni Sir Arman, ang head ng HR, "Mahalaga ang pag-uusap na to, Ginang Santos." Hindi ko magawang magtanong o magsalita dahil sa kaba. Nararamdaman ko na may hindi magandang mangyayari. Pinaupo nila ako sa isang maliit na lamesa sa gilid ng malaki nilang opisina. Sa harap ko, si Sir Arman, malinis ang suot na barong at nakangiti, pero ramdam ko ang lamig ng ngiti niya. Sa kaliwa ko si Ma'am Vivian, ang manager ng mall na binabantayan ko bilang gwardya. Nakasandal siya sa upuan, nakataas ang kilay at tila wala ni katiting na malasakit sa akin. Sa kanan ko naman, isang sekretaryang abala sa pagkuha ng litrato sa mga dokumentong nakalatag sa mesa. "Ano po ang dahilan ng pagtawag ninyo sa akin?" Tanong ko, pilit pinatatag ang boses ko kahit nanginginig na ang mga kamay ko. Tumikhim si Ma'am Vivian. "Ginang Santos, may mga reklamo sa iyo. Sabi ng ilang kliyente, hindi ka raw magalang, madalas kang nakasimangot at hindi ka mukhang presentable." Parang sinampal ako ng salita niya. Alam kong hindi ako perpekto, pero ginawa ko ang trabaho ko ng maayos. Pinilit kong itago ang sama ng loob at sumagot ng mahinahon. "Pasensya na po kung may nakitang hindi maganda ang mga kliyente. Pero sa tingin ko po, wala akong ginawang masama o pabaya." Napailing si Ma'am Vivian, halatang hindi siya kumbinsido. "Ginang Santos, may mga insidente rin na mayayamang kliyente ang hindi natuwa sa pakikitungo mo. Isang beses may nagreklamo na hindi mo sila binati ng may ngiti. Tapos may isa pang nagkwento na sinaway mo raw sila dahil pumasok sila sa staff area. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko alam kung ireklamo ba ang mga kliyente o magpaliwanag. "Ma'am, trabaho ko po ang siguraduhing walang makakapasok sa staff area nang walang permiso. Hindi ko po intensyon na bastusin sila." "Alam mo, Santos," singit ni Sir Arman, "mahirap makipagsabayan sa ganitong klase ng trabaho kung hindi mo kayang umangkop sa mga kliyente natin. Ang mga kliyente natin, karamihan sa kanila ay may mataas na katayuan sa buhay. Hindi lang ito tungkol sa seguridad. Dapat marunong kang makitungo sa kanila ng maayos." Narinig kong tumawa ng bahagya si Ma'am Vivian. "Hindi mo ba naiisip? Baka kasi hindi ka bagay sa ganitong trabaho. May mga sinasabi ang mga kliyente na baka hindi ka raw fit sa image ng mall natin. Alam mo naman, upscale ang lugar natin. Ang gwardya, hindi lang nagbabantay. Representasyon din ng brand." Parang sinuntok ako sa sikmura. Ang ibig nilang sabihin, mahirap ako kaya hindi ako dapat nandito? Dahil ba sa simpleng uniforme ko, sa lumang sapatos ko, sa itsura kong simpleng babae na galing sa isang barangay na puro tambakan ng basura? Pinipilit kong pigilan ng luha pero naramdaman ko ang init sa pisngi ko. "Ma'am, sir," sagot ko, pilit nilalabanan ng sakit. Hindi ko po kayang baguhin kung ano ang meron ako sa buhay. Pero ang trabaho ko, ginagawa ko po ng tama. Kahit mahirap po ako, hindi po ibig sabihin na hindi ako karapat-dapat. Nagpalitan sila ng tingin at tumikhim muli si Sir Arman.
Nakakalungkot mang sabihin, pero napagdesisyonan na namin. Simula ngayon, hindi ka na bahagi ng mall security team. Maaari kang mag-apply sa ibang posisyon sa ibang kumpanya. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo mula sa upuan ko. Parang wala akong naririnig, parang lumipad ang utak ko sa kawalan. Ang mga salitang, hindi ka na bahagi, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko habang naglalakad ako palabas ng opisina. Nakatingin sa akin ang mga empleyado sa hallway, parang may usap-usapan tungkol sa akin. Nakaramdam ako ng matinding hiya, pero higit sa lahat, galit, galit sa sistema, galit sa hindi makatarungang trato sa akin. Pagdating ko sa locker room para kunin ang mga gamit ko, naroon si Cathy, ang isa kong kasamahan. Anong nangyari, Sandra? Tanong niya, halatang nag-aalala. Napailing lang ako, hindi ko kayang magsalita. Pero bago pa ako makaalis, pabulong niyang sinabi, alam mo ba, narinig ko si Ma'am Vivian kahapon. Pinag-uusapan kanila. Sabi niya, nakakahiya naman kung ang gwardiya natin mukhang mahirap. Sandra, mukhang matagal na nilang plano to. Tumigil ako sa paglalakad, parang naipit ang puso ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong, pero natatakot ako. Ano bang laban ko? Isa lang akong gwardiya, isa lang akong mahirap. Habang lumalakad ako palabas ng mall, napansin ko ang isang grupo ng mga kliyente sa lobby. Mga naka-designer na damit, may hawak na mamahaling bag at nagtatawanan. Isa sa kanila ang tumingin sa akin at parang may sinabi sa kasama niya. Napansin kong tumawa sila ng bahagya. Tumingin ako sa paligid, sa bawat sulok ng mall na ilang taon kong binantayan. Sa bawat oras na nagpakasakit ako para protektahan ang lugar na to, para siguraduhing ligtas ang lahat. Pero sa huli, ano ang gantimpala ko? Pagkaalis sa trabaho dahil lang sa estado ng buhay ko. Paglabas ko ng main entrance, bigla akong napahinto. Sa gilid ng kalsada, may isang matandang lalaki na naka-jacket ng mall security. Tila pamilyar ang mukha niya, lumapit siya sa akin, may hawak na papel. Ikaw ba si Sandra Santos? Tanong niya, mabagal ang boses. Tumango ako, naguguluhan. Opo, bakit po? Iniabot niya ang papel. Basahin mo to, hindi ito tapos. Binuksan ko ang papel at ang laman nito ay isang dokumento na may logo ng mall. Ang headline, The Pacifico Philippines Internal Investigation Report, Discrimination Allegations Against Management. Ipin mo, napalunok ako. Ano ang ibig sabihin nito? Pagkatapos ng insidente sa opisina, bumalik ako sa barracks ng mga gwardiya na parang nawala ng lakas. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Parang sasabog ang dibdib ko sa galit at hinanakit. Ang mga mata ng mga kasamahan ko ay umiwas sa akin na para bang ang simpleng pagtingin ay magpapasa ng malas. Walang gustong magtanong kung bakit ako tinanggal pero alam kong lahat sila may ideya na. Sa mata nila, isa akong talunan, isa akong mahirap na bumagsak sa kamay ng mayayaman. Habang binabalot ko ang uniforme ko para isoli sa opisina, naramdaman ko ang init ng luhang dumadaloy sa pisngi ko. Hindi ito ang katapusan, bulong ko sa sarili, kahit pa ang boses ko ay nanginginig sa kawalang pag-asa. Pero paano? Paano ko lalabanan ang sistema na matagal nang nakatapak sa mga tulad ko? Kinabukasan, tumawag sa akin si Aling Nita, ang matandang janitress sa opisina na minsan kong kasama tuwing break. Hiya, may sasabihin ako sa'yo, pero huwag mong ikakalat, ha? Ang sabi niya, halata ang kaba sa boses. Agad akong napaisip, ano ang alam ni Aling Nita na hindi ko pa alam? May narinig ako sa pantry kahapon, hindi ka nila tinanggal dahil sa trabaho mo. Tinanggal ka nila dahil may reklamo daw ang anak ni Ma'am Celine. Sabi ng anak niya, ang bastos-bastos daw ng babaeng gwardiya na yon. Tumigil siya sandali, saka muling nagsalita. Pero, hiya, alam ko naman kung gaano ka karespetado sa mga tao. Kilala kita, hindi mo gagawin yon. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Anak ni Ma'am Celine, hindi ko kilala ang batang iyon. Ni minsan ay wala akong naging interaction sa kanya.
Pero sa lakas ng impluensya ng kanilang pamilya, sino ba ako para magsalita? Sino ba ako para magtanong? Dahil sa galit, nagdesisyon akong puntahan si Ma'am Celine sa opisina. Hindi na ako natakot. Wala na akong trabaho, wala na akong reputasyon. Ano pa ba ang mawawala sa akin? Pagdating ko sa building, tinignan ako ng ibang empleyado na parang multo. Alam nilang wala na akong karapatan pumasok, pero hindi nila ako pinigilan. Siguro natakot sila sa determinasyon sa mukha ko. Sa loob ng opisina ni Ma'am Celine, naramdaman ko ang lamig ng aircon na tila nangungutya sa pawis ko. Nakaupo siya sa kanyang leather chair, nakataas ang kilay, parang nagtataka kung bakit ako naroon. "Anong kailangan mo?" tanong niya, malamig ang boses. "Gusto ko pong malaman kung bakit ako tinanggal." Sagot ko, diretso ang tingin sa kanya. Hindi niya ako sinagot agad. Sa halip, tumayo siya, naglakad papunta sa bintana at tumingin sa labas. "Hindi mo na kailangang malaman iyon," sagot niya sa huli. "Ang mahalaga, wala ka na rito." "Hindi po iyon sapat na sagot," sabi ko, kahit pa nanginginig ang tuhod ko. "May narinig ako. Anak ninyo raw ang nagreklamo. Gusto ko pong marinig mula sa inyo, ano po ba talaga ang ginawa ko?" Umikot siya pabalik sa akin. Ang mga mata niya ay punong-puno ng yabang. "Oo, anak ko ang nagreklamo." Sinabi niya sa akin na bastos ka raw sa kanya. "Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo, pero hindi ko hahayaan na may mahirap na tulad mo ang magtrato ng masama sa anak ko." Halos sumabog ang dibdib ko sa narinig. Sa isip ko, gusto kong sumigaw, gusto kong magwala. Pero pinigilan ko ang sarili ko. "Hindi ko po kilala ang anak ninyo," sagot ko, pilit na pinapakalma ang boses. Hindi ko po siya nakausap. Paano po ako naging bastos sa kanya? Ngumiti siya, pero hindi iyon mapagkumbabang ng ngiti. "Hindi ko na kailangang mag-imbestiga. Ang mahalaga, sinabi ng anak ko. At sa paningin ko, sapat na iyon para tanggalin ka. Sa totoo lang, hindi ka naman nararapat dito. Ang mga tulad mo ay mas bagay sa labas, nagbabantay ng gate, hindi sa loob ng opisina ko." Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawang manatiling nakatayo. Gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong kung paano naging makatarungan ang ganitong sistema. Pero alam kong walang mangyayari. Para sa kanya, isa lang akong maliit na tao sa mundong kontrolado niya. Papalabas na sana ako ng opisina nang marinig ko ang pamilyar na tinig. "Mama, siya po ang sinasabi ko." Napalingon ako. Ang anak ni Ma'am Celine, isang batang babae na halos 8 taon ng edad, nakatingin sa akin na parang may malalim na galit. Hindi ko maintindihan, hindi kami nagkakilala, wala kaming interaksyon, pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? "Ano bang ginawa ko sa'yo?" Tanong ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, tumakbo siya papunta sa kanyang ina at itinuro ako. "Mama, siya po ang nagalit sa akin noong hiniram ko yung cellphone niya sa lobby. Sinabihan niya akong wag daw ako mag-ayos ng gamit ng mahihirap." Naputol ang hininga ko. Walang kahit anong katotohanan sa sinabi niya. Wala akong cellphone na pwedeng hiramin. Ni hindi ko siya nakita sa lobby. Pero sa harap ng mga mata ng ina niya, mukhang napaniwala niya si Ma'am Celine. Ang tunog ng boses ng bata ay tila musika sa tainga ng ina. At ako, isa lang akong manika na pwedeng itapon. Bigla akong tumawa, pero hindi iyon masayang tawa. Tumawa ako dahil sa kawalan ng pag-asa, sa kawalan ng hustisya. Hindi po ako ang tao na sinasabi ng anak niyo, sabi ko, kahit alam kong hindi ako paniniwalaan. Pero bago pa makasagot si Ma'am Celine, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang empleyado, takot na takot ang muka. "Ma'am Celine, may CCTV footage po na nakita namin. Tungkol po sa anak ninyo. Kailangan ninyo pong makita ito." Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, ang empleyado ay tumingin sa akin. "Kasama po kayo sa video, ma'am," sabi niya ng may diin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala ko magkakaroon na ng katahimikan sa buhay ko.
Ilang linggo na rin ang nakalipas mula nang mapahiya ako sa harap ng mga empleyado at kliyente ng opisina. Ang sakit na dulot ng pagtanggal nila sa akin bilang gwardya ay hindi pa rin nawawala. Pero hindi ko inasahan na ang tunay na laban ay magsisimula pa lang. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit sa bahay, may dumating na sulat. Nakalagay ito sa simpleng puting envelope na parang walang halaga. Ngunit nang buksan ko, halos mabitawan ko ang papel sa kaba. Subena. Kailangan kong humarap sa korte para sa kasong gross negligence. Hindi ko alam kung matatawa o maiiyak ako. Ako, na halos hindi makabili ng bagong sapatos, makakahanap ba ng abogado? Paano ko ipagtatanggol ang sarili ko laban sa mga taong mas may kapangyarihan? Nagsimula akong magtanong sa mga kilala ko. Karamihan sa kanila, nag-aalangan. Sino ba ang gusto makialam sa gulo laban sa mayayaman? Ang sabi ng ilan, huwag ko na raw labanan. Pabayaan mo na, baka lalo ka pang masaktan. Payo ng matandang kapitbahay, pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang ideyang tatahimik na lang ako habang ginagawa nila akong kawawa. Sa huli, may isa akong natagpuan, isang abogado na mukhang mabait pero simple lang ang opisina. Si Atesio Ramirez, hindi siya sikat, hindi rin mayaman. Pero nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, kitang-kita ko sa mata niya ang galit. Hindi ka nila pwedeng baliktarin ng ganito, sabi niya, laban tayo. Tumango ako kahit na alam kong mahirap ang magiging proseso. Hindi ko alam kung mananalo kami, pero ang mahalaga, hindi ako titigil. Dumating ang araw ng pagdinig at para akong sinisilabas sa kaba. Hindi pa ako nakapasok sa korte kahit kailan. Ang mga taong nagdemanda sa akin ay naroon, nakaupo sa harapan, nakadamit elegante. Lahat sila'y parang may aura ng kapangyarihan. Si Mr. Villanueva, ang manager, ang namuno sa grupo. Hindi ko makalimutan ang niyangiti niyang may halong yabang nang makita niya ako. Para bang sinasabi ng ekspresyon niya na walang laban ang isang tulad ko. Nagsimula ang paglilitis at ipinakita nila ang kanilang mga ebidensya laban sa akin. Mga CCTV footage, mga dokumento ng umano'y maling desisyon ko noong nasa trabaho pa ako. Pero habang pinapanood ko ang mga video, may napansin akong kakaiba. Ang ilang footage ay halatang putol-putol, parang may mga bahagi na sinadyang alisin. Napatingin ako kay Attorney Ramirez at kita ko sa mata niya ang parehong hinala. May tinatago sila. Nang ako nang binigyan ng pagkakataong magsalita, nilakasan ko ang loob ko. Sinabi ko ang totoo, ang lahat ng nangyari sa akin. Inisa-isa ko kung paano nila ako trinato, kung paano nila ako sinisi sa mga bagay na hindi ko kontrolado. Sa bawat salitang binitawan ko, ramdam ko ang bigat ng mga mata ng hukom at ng ibang naroon. Pero higit sa lahat, ramdam ko ang galit ng mga nagdemanda sa akin. Para bang hindi nila inasahan na lalaban ako ng ganito. Ang highlight ng araw ay nang ipakita ni Ati Ramirez ang mga ebidensya namin. May nakuha siyang dating empleyado ng opisina na handang magpatotoo. Si Mang Fred, dating janitor, na sinipa rin nila dahil sa maling paratang. Kung may kakulangan man sa trabaho, hindi si Marisa ang may sala. Ang problema ay ang sistema nila, sabi ni Mang Fred. Halos mapaluha ako sa pasasalamat. Hindi ko alam na may tao pang handang tumulong sa akin, pero hindi iyon ang pinakamalaking revelasyon ng araw. Nang mag-cross-examine si Ate Em Ramirez sa direktor ng kumpanya, may biglang nailabas na dokumento, isang internal memo. Ang memo na iyon ay naglalaman ng tahasang utos. Tanggalin ang babaeng gwardya dahil hindi siya bagay sa imahe ng kumpanya. Hindi dahil sa trabaho ko, kundi dahil sa estado ko sa buhay. Hindi ko alam kung magagalit ako o matatawa. Ganito pala talaga ang tingin nila sa akin, sa aming mahihirap. Biglang nagkagulo ang korte. Ang hukom ay nag-utos ng recess at lahat ay nag-uusap-usap. Ang kampo nila ay halatang nabigla.
Ang mga abogado nila ay abalang-abala sa pag-uusap pero hindi nila maitatanggi ang memo. Alam nilang may mas malalim na usapin dito. Habang nakaupo ako sa gilid, nakatingin lang sa mga nangyayari, may lumapit sa akin. Isang babaeng may suot na blazer, mukhang mayaman din. Hindi ko siya kilala pero may sinabi siya na ikinagulat ko. Hindi kanila dapat ginanito. May alam ako tungkol sa kumpanyang ito at hindi ito ang unang beses na nagkasala sila. Bago pa ako makapagtanong, tumalikod na siya at naglakad palayo. Sino siya at bakit siya nagbigay ng impormasyon sa akin? Sa loob ng maraming tanong sa utak ko, isang bagay lang ang sigurado. May mas malalim pang sikreto sa likod ng lahat ng ito. Pagkatapos kong magbigay-pugay sa huling araw ko bilang gwardya, sinimulan kong ligpitin ang mga gamit ko sa barracks. Ang bigat ng bawat hakbang ko, para bang ang bawat pag-angat ng paa ay may kasamang tanong. Paano na ako bukas? Ang mga kapwa ko manggagawa ay tahimik lang, dumadaan sa harap ko na parang wala silang naririnig o nakikita. Walang nagtanong, walang bumati. Ang hirap tanggapin na sa isang iglap, para bang naging multo ako sa lugar na ito. Habang nilalagay ko ang uniforme sa lumang bag na nabili ko sa palengke, tumulo ang luha ko. Hindi lang dahil sa pagkawala ng trabaho, kundi dahil sa kawalang hustisya. Alam kong hindi ako tinanggal dahil sa performance ko. Alam kong hindi ko kasalanang mahirap ako. Pero sa mata ng mga mayayaman, hindi ko kailanman kaya ang mundo nila. Isa lang akong gwardya. Isa lang akong babaeng walang koneksyon, walang pangalan, walang lakas. Sa huling pagkakataon, lumabas ako sa gusali para maglakad papunta sa gate. Malinis ang paligid, tahimik, parang palaging ganito sa mga lugar na kontrolado ng mga mayayaman. Ang daming alaala ang bumalik sa akin habang iniikot ng mata ko ang bawat sulok ng lugar na ilang taon kong binantayan. Naaalala ko ang araw na muntik akong masagasaan ng kotse ng isa sa mga kliyente. Imbis na humingi ng tawad, siya pa ang nagalit. Bakit ka nandiyan? Hindi ka ba marunong mag-ingat? Sigaw niya noon na parang wala akong karapatang tumayo sa kalsada. Pero tiniis ko iyon, pinatawad ko. Dahil akala ko bahagi lang iyon ng trabaho. Ngayon malinaw sa akin na hindi lang iyon insidente. Bahagi iyon ng mas malalim na problema. Ang tingin nila sa aming mahihirap. Wala kaming halaga sa kanila. Kami ay tauhan lang nila, mga taong nasa gilid ng kanilang mundo, hindi kailanman pwedeng makapasok sa loob. Habang naglalakad ako papunta sa gate, napansin ko ang isang grupo ng mga empleyado na nakatayo malapit sa mga fountain. Narinig ko ang tawanan nila. Hindi ko alam kung tungkol sa akin iyon, pero naramdaman ko ang kurot sa dibdib ko. Napakabilis nilang magpatawa, magbiro, mag-usap, samantalang ako, pilit kong binubuo ang sarili kong tapang para lang hindi magmukhang kawawa. Habang naglalakad palabas, tumigil ako sandali para magdasal. Diyos ko, gabayan mo ako, bigyan mo ako ng lakas. Pagsapit ko sa gate, nakita ko si Sir Basilio, ang general manager na nagbigay sa akin ng memo. Nakita niya ang bag ko pero hindi siya nagtanong kung saan ako pupunta. Sa halip, ngumiti siya ng pagkalamig-lamig, ang uri ng ngiti na parang sinasabi, hindi kita kailangan dito. Hindi ko alam kung anong demonyo ang pumasok sa isip ko pero bigla akong napatanong sa kanya. Sir, bakit po ako tinanggal? Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan niya lang ako na parang sinusuri kung dapat ba niya akong bigyan ng paliwanag. Maya-maya, ngumisi siya ng bahagya tapos tumawa. Hindi ba obvious? Hindi ka nababagay dito. Sa lugar na ito, kailangan naming magmukhang presentable. Hindi kita tinanggal dahil sa trabaho mo. Tinanggal kita dahil sa itsura mo. Pasensya na, pero hindi ko kasalanan kung mahirap ka. Hindi ko kasalanan kung ganito ang buhay mo. Parang binagsakan ako ng mundo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipakita sa kanya na mali siya.
na ang pagkatao ko ay hindi nasusukat ng suot ko, ng estado ko sa buhay. Pero walang lumabas sa bibig ko. Nanatili akong tahimik, nakatingin sa kanya na parang nawalan na ako ng lakas. Umalis siya na para bang walang nangyari. Naiwan akong nakatayo sa gate, hawak ang bag ko, pilit nilalamon ng sakit ng mga salitang sinabi niya. Ang daming gustong tumakbo sa isip ko. Paano ako makakaganti? Paano ko maipapakita sa kanila na mali ang ginawa nila? Pero bago pa ako makapag-isip ng kung ano, may narinig akong boses sa likuran ko. Miss, sandali. Paglingon ko, isang lalaking naka-Amerikana ang nakatayo malapit sa poste ng gate. Hindi ko siya kilala pero ang presensya niya ay kakaiba. May aura siya ng kapangyarihan pero hindi sa nakakatakot na paraan. Sa halip, parang may sinasabi ang mga mata niya na hindi ko maintindihan. Alam ko ang nangyari, sabi niya ng direkta, at gusto kong tulungan ka. Napatitig ako sa kanya, hindi makapaniwala. Sino po kayo? Tanong ko, nanginginig ang boses, ngumiti siya. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga may paraan para maipatama ang mali. At kung handa ka, gagawin natin ang lahat para makuha mo ang hustisya. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero sa unang pagkakataon, matapos ang nangyari, naramdaman kong may pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, may tanong na bumabagabag sa akin. Sino siya? Bakit niya ako gustong tulungan? Pasado 2:00 ng hapon nang pumasok ako sa opisina ni Mr. Fernandez, ang tagapamahala ng buong pasilidad. Nakahilera ang matatayog na painting sa pader at ang sahig ay tila salamin sa kintab. Parang sinadya ang lahat para ipadama kung gaano kalayo ang mundo niya sa akin. Bawat hakbang ko ay rinig na rinig, tila baga kinakalampag ng bawat tunog ang kaba sa dibdib ko. Hindi pa man ako nakaupo, ramdam ko na ang malamig na pagtanggap niya. Tahimik niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa laptop at nagbigay ng pilit ng ngiti. Magandang hapon, sir, sabi ko, pilit na inaayos ang boses ko upang hindi mahalata ang panginginig. Tumango lang siya, saka itinuturo ang upuang nasa harapan niya. Naupo ako, pinipilit na huwag magpakita ng kahit anong senyales ng kahinaan. Pero ang totoo, parang ang bigat ng hangin sa loob ng opisina. Alam kong may masamang balita siyang dala. Alam mo, Teresa, panimula niya habang pinaglalaroan ng ballpen sa kamay. Magaling kang gwardya, walang nagreklamo sa trabaho mo, pero tumigil siya halatang sinusukat ang susunod na mga salita. May mga bagay na hindi natin kontrolado. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero naramdaman kong may pahiwatig na sa tono niya. Nagsimula akong magtanong, ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? May ginawa ba akong mali? Napatingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko, na parang sinusubukang basahin ang laman ng isip ko. Hindi ikaw ang problema, Teresa, pero may natanggap kaming mga reklamo mula sa ilang kliyente. Hindi sila kumbinsido na akma kang magtrabaho dito. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang kidlat. Ano pong klaseng reklamo, sir? May nagawa ba akong ikinasama ng loob nila? Umiling siya, saka tumingin sa bintana. Wala. Pero ang sabi nila, hindi raw bagay ang imahe mo dito. Sa simpleng salita, hindi ka raw fit sa kultura ng lugar na ito. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang ganitong klaseng pangangatwiran. Ako ba? Ang pagkatao ko ba ang problema? Ramdam ko ang pamumuo ng init sa pisngi ko, ngunit pilit kong pinigilan ang galit. Sir, ang trabaho ko po ay magbantay. Hindi ba ang mahalaga ay ginagawa ko ang tungkulin ko ng maayos? Tumayo siya mula sa kinauupuan niya saka lumapit sa bintana. Alam mo, Teresa, hindi lahat ng bagay ay tungkol sa trabaho. Ang imahe ng kumpanya ang pinapangalagaan namin. Walang personalan ito. Ang walang personalan ay mas masakit pa kaysa sa direktang panunumbat.
Paano hindi magiging personal kung ang mismong pagkatao ko ang tinutukoy nilang hindi akma? Napakuyom ang mga kamay ko sa ilalim ng mesa. Ramdam ko ang bawat pintig ng puso ko, nakikipaglaban sa galit at kawalan ng pag-asa. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, bumukas ang pinto. Pumasok si Lorraine, ang anak ng isa sa mga may-ari ng kumpanya. Pormal ang bihis niya, ngunit ang ngiti niya ay may bahid ng pangmamaliit. "Oh, nandito ka pala, Teresa," sabi niya habang tumayo sa tabi ni Mr. Fernandez. "Tama ba ang narinig ko? Tinatalakay niyo na ang tungkol sa kanya?" Napatingin ako sa kanilang dalawa at parang biglang nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Umupo si Lorraine sa isang silyang malapit sa akin, saka tumingin sa akin na parang sinusukat ako mula ulo hanggang paa. "Teresa, alam mo ba kung bakit kita pinatawag dito?" Hindi ko alam kung dapat ba akong sumagot o hindi. Pero alam kong hindi ko siya pwedeng balewalain. "Hindi po, ma'am. Simple lang, hindi bagay ang presensya mo dito. Alam mo, ang pasilidad na ito ay para sa mga kliyenteng may mataas na pamantayan. Ang itsura mo, ang paraan mo magsalita, pati ang estado mo sa buhay, hindi ito ang imahe na gusto naming makita dito." Gusto kong sumigaw, gusto kong ipakita sa kanila na mali ang ginagawa nila. Pero paano? Isa lang akong hamak na manggagawa. Kahit anong sabihin ko, parang wala itong magiging saysay. Pilit kong pinag-isipan ang bawat salita bago magsalita. "Ma'am, ginagawa ko po ang lahat para magampanan ang tungkulin ko. Hindi ko po kasalanan kung hindi ako kasing yaman ng iba." Ngumiti si Lorraine, pero ang nangiti niya ay parang punyal. "Tama ka, hindi mo kasalanan, pero hindi rin namin problema iyon. Ang mahalaga, ang imahe ng kumpanya ang priority namin. Kaya simula bukas, hindi ka na namin kailangan." Parang gumuho ang mundo ko. Ngunit bago ko pa man maramdaman ang kabuuan ng kapighatian, may biglang kumatok sa pinto. Pumasok si David, ang isa pang empleyado na kilala sa pagiging mahigpit sa mga patakaran. Pero sa pagkakataong ito, may dala siyang folder. "Sir, ma'am, may gusto lang akong ipakita sa inyo." Kinuha ni Mr. Fernandez ang folder at binuksan ito. Biglang nag-iba ang ekspresyon niya. Tumingin siya kay Lorraine na ang nangiti ay biglang napawi. "Lorraine, alam mo ba ito?" Tanong niya, may bahid ng galit. Hindi ko alam kung ano ang laman ng folder, pero kitang-kita ko ang tensyon sa mukha ni Lorraine. "Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin," sagot niya, pero halata ang pag-iwas ng tingin. "David, ipaliwanag mo," utos ni Mr. Fernandez. Tumayo si David saka tumingin kay Lorraine. "Sir, ma'am, may natanggap kaming ebidensya na nagpapakita ng pagkakasangkot ni Ma'am Lorraine sa ilang hindi tamang transaksyon sa kumpanya. Mukhang ginagamit niya ang pangalan ng kumpanya para sa personal na interes. Halos hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Ang taong nanlalait sa akin ay siya palang may mas malalim na kasalanan." Tumayo si Lorraine, halatang natataranta. "Hindi totoo yan. Teresa, huwag kang makihalo dito." Sigaw niya sa akin, pero hindi ko siya pinansin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang lakas sa loob ko. Tumayo ako, saka tumingin sa kanilang dalawa. "Sir, ma'am, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pero isa lang ang sigurado ako, hindi ko ikinahihiya ang pagiging mahirap. Ang tanong, kaya niyo bang tignan ang sarili niyo sa salamin?" Tumahimik ang buong silid, ngunit ang huling tingin ni Lorraine sa akin ay puno ng galit at takot. Malamig ang simoy ng hangin nang bumaba ako ng jeep sa labas ng gusali ng kumpanyang dati kong pinagtatrabahuhan. Madilim pa, ngunit may liwanag na mula sa mga poste ng kalsada. Sa ilalim ng aking simpleng jacket, naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko. Mabilis, parang may paparating na dilubyo. Hindi ko alam kung anong meron sa araw na ito, pero alam ko na hindi ko hahayaan na matapos ito ng walang sagot.
Hawak ko ang envelope na naglalaman ng sulat mula sa abogado ng organisasyong tumulong sa akin. Hindi ko lubos maisip na may mga taong handang tumulong sa isang tulad ko na walang kapangyarihan, walang kayamanan, at walang pangalan. Ang sulat na ito ang huling baraha ko para makuha ang hustisya laban sa mga taong pinagkaisahan ako. Sa kabila ng takot, pinilit kong lakasin ang loob ko. Hindi na ako ang babaeng gwardya na tahimik na tumatanggap ng pang-aapi. Pagpasok ko sa lobby, naramdaman ko ang mga mata ng security guard na nakaduty. Hindi ko siya kilala, bagong mukha. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, mukhang magtatanong, ngunit inunahan ko. May appointment ako kay Direktor Sandoval, sabi ko ng diretso. Hindi ko hinintay ang reaksyon niya. Tumungo ako sa elevator, pilit pinapakalma ang sarili habang pinipindot ang buton para sa ika-15 palapag. Habang tumataas ang elevator, naisip ko ang mga nangyari. Ang mga mapanghamak na titig ni na Direktor Sandoval at ng mga mayayamang kliyente noong araw na sinabihan ako na wala akong karapatang magsalita. Ang mga panlalait nila na parang hindi ako tao, na parang wala akong damdamin. Ang galit na naramdaman ko noon ay buhay, na buhay sa puso ko ngayon. Pero mas matindi ang determinasyon. Paglabas ko sa palapag, dumiretso ako sa opisina ng direktor. Hindi man lang ako sinubukan pigilan ng sekretarya. Siguro dahil sa tikas ng paglalakad ko o dahil nakita niyang seryoso ako. Sinabi ko agad, kailangan ko siyang makausap. Ngayon. Tumayo siya, tila nag-aalinlangan, pero pumasok sa loob ng opisina para ipaalam ang pagdating ko. Ilang segundo lang ang lumipas, pero parang oras ang pakiramdam ko sa paghihintay. Sa wakas, lumabas siya at sinabing, pwede kang pumasok. Hindi ko na siya pinansin. Binuksan ko ang pinto at bumungad sa akin si Direktor Sandoval, ang taong nagtanggal sa akin sa trabaho nang walang paliwanag, ang taong humusga sa akin dahil lamang sa estado ng buhay ko. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong, halos hindi ako tinitingnan. Nakaupo siya sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang mga dokumento niya ay maayos na nakaayos. Parang hindi siya naaabala sa presensya ko. Nilapag ko ang envelope sa mesa niya. Ito ang dahilan kung bakit ako narito, sabi ko. Hindi ko na kayang manahimik, hindi ko na kayang itago ang ginawa niyo sa akin. Tumaas ang kilay niya pero halata ang iritasyon sa kanyang mukha. Wala akong oras para sa drama mo, sagot niya. Ang kaso mo, wala kang laban, wala kang ebidensya. Isa kang hamak na gwardya at walang maniniwala sa'yo. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang pagginig ng aking boses. Hindi niyo ako kilala. Hindi niyo alam kung ano ang kaya kong gawin at hindi niyo alam kung sino ang nasa likod ko. Tumawa siya, mapanghamak. Sino? Ang mga kapwa mong mahihirap? Ang mga aktivista na akala mo makakatalo sa akin? Hindi niyo ako matatalo. Alam mo kung bakit? Dahil ako ang may kontrol. Ako ang may pera. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, biglang bumukas ang pinto. Bumungad ang isang babae, ang abogado ng organisasyong tumulong sa akin. Sa likod niya, may isa pang lalaki, isang pulis, at may kamera ang pulis nakatutok sa amin. Direktor Sandoval, sabi ng abogado, may sapat kaming ebidensya para patunayan ang ginawa niyo laban kay Ginang Reyes, ang diskriminasyon, ang pananakot, ang pagsisinungaling. Lahat iyon dokumentado na. Nanlaki ang mata niya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Subalit bago pa siya makagalaw, nagsalita ang pulis. Direktor, sa ngalan ng batas, kailangan niyo kaming samahan para sa investigasyon. May karapatan kayong manahimik, pero kung anumang sasabihin niyo ay maaaring gamitin laban sa inyo. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo ng matibay habang nangyayari ang lahat, parang nanonood ako ng pelikula. Ang dating sigurado sa sarili, ang taong akala ko hindi matitinag, ngayon nakatungo, parang walang lakas.
Ngunit bago siya dalhin ng pulis, tumingin siya sa akin. Matagal, matalim. At sa huling sandali, nagsalita siya, mababa ang boses. Akala mo ba tapos na ito? Hindi mo ako matatalo. Malamig ang hangin nang lumabas ako sa opisina ng HR. Hindi ko alam kung dahil ba sa aircon o sa nararamdaman kong puot sa dibdib. Ang mga mata ko'y tila nagbabaga, ngunit ang pisngi ko'y basang-basa ng luha. Tinanggalan na nila ako sa trabaho. Pinagkaisahan nila ako. Ang babaeng gwardya na mahirap, na walang impluensya, na walang koneksyon, ako. Paano ko ito ipapaliwanag sa pamilya ko? Si mama na iniinda ang rayuma sa bahay, si papa na hindi na makapagtrabaho dahil sa stroke, si bunso na umaasa sa bawat sentimo ng sweldo ko para sa kanyang matrikula. Ano ang sasabihin ko sa kanila? Na wala akong laban dahil ang mga mayayaman ang nagdesisyon para sa akin. Na ang isang pagkakamaling hindi ko naman kasalanan ay sapat para sa kanila upang tuluyang sirain ang buhay ko. Pilit kong inalala ang nangyari. 1 linggo lang ang nakalipas nang mangyari ang insidente. Pumasok ang isang babaeng kasinggara ng mamahaling kotse na minamaneho niya. Ang amoy ng pabango niya nakakalula. Ang sapatos niya kumikislap sa bawat hakbang. Hindi siya ang tipo ng tao na makikitaan mo ng kahit anong bahid ng hirap. Tila ba isinilang siya sa mundo na lahat ng bagay ay nasa harapan na niya. Pumunta siya sa elevator, hawak ang isang mamahaling bag na may tatak na hindi ko rin kayang bigkasin. Huy! May sumingit sa pila. Sigaw ng isa sa mga empleyado sa lobby. Napatingin ako sa direksyon ng babae. Oo nga, sumingit siya, ngunit mukhang wala siyang pakialam. Nasa tungkulin ko bilang gwardya na magpatupad ng kaayusan, kaya tinawag ko ang atensyon niya. Ma'am, pasensya na po, pero bawal pong sumingit. Baka pwedeng pumila muna tayo? Maingat kong sinabi, bagamat kabado ako. Hindi ko alam kung paanong magiging reaksyon niya. Lumapit siya sa akin. Ang tingin niya sa akin, parang may duming nakadikit sa uniforme ko. Alam mo ba kung sino ako? Hindi ako pumipila, lalo na sa mga lugar na ganito lang. Sagot niya. Pinilit kong maging kalmado. Pasensya na po ulit, ma'am. Alituntunin lang po ng gusali. Baka po pwedeng sumunod tayo para walang gulo. Napansin ko ang pagtataas ng kilay ng mga empleyado sa lobby. Hindi ko alam kung kampi ba sila sa akin o naghihintay lang ng eksena. Ang babae galit na galit. Kausapin mo ang manager mo. Hindi ako papayag na sermunan ng isang tulad mo. Hindi ko na siya pinilit, tumalikod siya ng may diin na para bang sinagasaan niya ang dignidad ko. Pero sa totoo lang, wala naman akong ginawang mali. Sinunod ko lang ang patakaran. Sinunod ko lang ang trabaho ko. Ngunit iyon pala ang magiging simula ng pagbagsak ko. Simula noon, naramdaman ko ang malamig na tingin ng mga kasamahan ko. Narinig ko ang mga bulong sa likod ko. May nagsabing may reklamo raw laban sa akin. Sinabihan daw akong bastos, hindi marunong makitungo, hindi propesyonal. Ang babaeng iyon, ang mayamang babaeng iyon, ginamit ang impluensya niya para siraan ako. Hanggang sa dumating ang araw na ito. Sa opisina ng HR, nakaupo ang manager ko, ang HR officer at ang babaeng iyon. Hindi siya tumingin sa akin. Nakatingin lang siya sa mga kuko niya na parang wala siyang pakialam sa mundo. Ang manager ko, na hindi man lang ako pinagtanggol, nagbitaw ng hatol. Pasensya na, pero kailangan naming tapusin ang kontrata mo. Hindi ka naangkop sa posisyon. Ang buong mundo ko'y gumuhong parang bahay na gawa sa papel. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa rin. Para bang binunot nila ang sahig sa ilalim ng mga paa ko. Pinagkaisahan nila ako. Ang babaeng mayaman, ang manager na takot sa impluensya, ang HR na sunod-sunuran sa sistemang ito. Lahat sila itinulak ako sa kawalan. Ngayon, narito ako sa labas ng gusali, hawak ang isang kahon ng mga gamit ko.
Ang uniforme ko'y tila biglang bumigat, parang bakal na nagpapaalala sa akin ng pagkatalo ko. Ang pangalan ko, ang dignidad ko, ang pagkatao ko, lahat ng iyon ay nilapastangan nila. Naglakad ako papunta sa sakayan ng jeep. Ang mga tao sa paligid, abala sa kani-kanilang buhay. Hindi nila alam ang laban na dinadala ko. Hindi nila alam na may isang babaeng pinagkaitan ng hustisya dahil lamang hindi siya mayaman. Pagdating ko sa jeep, itinabi ko ang kahon sa aking kandungan. Nakatingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad kumikislap sa dilim. Ngunit sa loob ko parang walang liwanag. Ang sakit na nadarama ko'y parang sugat na hindi naghilom. Biglang may tumabi sa akin. Isang estranghero, lalaki, nakapormal na suot. Hindi ko siya kilala pero nagbigay siya ng maliit na papel sa akin. Hindi mo ako kilala pero nakita ko ang nangyari sa labi noong araw na iyon. Alam kong hindi mo kasalanan. Kung gusto mo ng tulong, kontakin mo ako, sabi niya. Tinitigan ko ang papel. May pangalan, may numero. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi niya o kung isa lang itong panibagong laro ng kapalaran. Ngunit ang puso ko, muling bumilis ang tibok. Sa isang iglap, nagkaroon ako ng pag-asa. Nagising ako sa tunog ng mga sigaw sa labas ng maliit kong barong-barong. Hindi ko maintindihan kung sino ang nag-aaway, pero tila nasa labas mismo ng aking pintuan ng kaguluhan. Agad akong bumangon, hinila ang manipis na kumot at lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Doon, tumambad sa akin ang dalawang lalaking naka-uniforme. Kilala ko sila, parehong gwardiya sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho noon. Ang isa sa kanila, si Mario, ay may hawak na papel habang ang isa, si Aling Liza, ang aming dating HR officer, ay nakatayo sa gilid, nakakunot ang noo. Hindi mo ba naiintindihan, Celia? Kailangan mong umalis dito. Sigaw ni Mario habang inaabot sa akin ang papel. Ang mga kapitbahay ay naglabasan na rin, nakatingin sa aming eksena. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ano na naman ito? Bakit ako ang pinagtutuunan ng pansin? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit pinapanatili ang kalmadong tono ng boses ko. Ngunit hindi ko maitatanggi ang panginginig ng aking mga kamay nang kunin ko ang papel mula sa kanya. Binasa ko ang nakasulat, Notice of Eviction. Ang lupa na kinatatayuan ng bahay ko ay pag-aari pala ng kumpanya. Hindi ko kailanman inakala na gagamitin nila ito laban sa akin matapos akong tanggalin sa trabaho. Hindi pa ba sapat na sinira niyo ang buhay ko? Ngayon pati ba naman ang tinitirhan ko gusto niyong kunin? Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ko nang hindi ko napigilan. Ang init ng emosyon ko ay umakyat na sa aking mukha. Bakit kaya napakadali para sa kanila na ipagkait ang lahat sa tulad kong mahirap? Pasensya na, Celia. Trabaho lang ito, sabi ni Mario, ngunit hindi ko nakita sa mata niya ang kahit kaunting pagsisisi. Sa halip, tila may bahid pa ng panlilibak ang kanyang tono. Napansin ko rin ang mga kapitbahay kong tahimik na nagmamasid, ang ilan sa kanila ay nagbubulungan. Hindi ko alam kung naaawa sila o natatakot lang na madamay. Trabaho? Trabaho ba ang pang-aapis sa isang taong wala namang ginagawa kundi magpakahirap para mabuhay? Hindi ko na napigilang sumigaw. Ang bawat salita ko ay parang sibat na tumatama sa hangin, ngunit alam kong walang epekto ito sa kanila. Ang mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan ay tila may pader na hindi kayang tibagin ng boses ng isang tulad ko. Bigla kong naalala ang huling araw ko sa trabaho, ang mga mata ng mga empleyado sa kumpanya habang pinagtatawanan nila ako. Ang mga paratang na hindi ko naintindihan, ang paninisi sa akin sa isang bagay na wala akong kinalaman. Ang pag-aakalang dahil mahirap ako ang may kasalanan. Hindi ko alam kung sino ang nagturo sa kanila na ang kahirapan ay isang krimen. Celia, may 2 linggo ka para umalis dito. Kung hindi, kami na ang magpapalaya sa'yo, sabi ni Mario, malamig ang tono.
Tumalikod siya kasabay ng pag-alis ni Aling Liza na ni hindi man lang tumingin sa akin. Iniwan nila akong hawak ang papel na parang sumasalamin sa kawalan ng pag-asa ko. Ang mga kapitbahay ay isa-isang nagbalikan sa kanilang mga bahay. Ngunit hindi ko pinalampas ang mga tingin nilang puno ng takot at awa. Maya-maya'y nakaramdam ako ng panginginig sa aking mga tuhod. Napaupo ako sa sahig ng barong-barong, hawak pa rin ang papel na tila gumuguhit ng sugat sa aking pagkatao. Paano ko haharapin ang bagong dagok na ito? Paano ko ipaglalaban ang tanging tirahan kong kinalakan? Isang bagay ang malinaw, hindi ko hahayaang basta nila akong itaboy. Kinabukasan, dumiretso ako sa opisina ng barangay. Naisip ko, baka sakaling may magawa sila para mapigilan ang eviksyon na ito. Ngunit tila balewala ang pagpunta ko roon. Ang sabi ng kagawad, legal ang kasulatan at walang magagawa ang barangay dahil pag-aari nga ng kumpanya ang lupa. Ang mga salita niya ay parang kumikinang na kadena na lalong bumalot sa leeg ko. Kailan ba naging tama ang gamitin ng batas para apihin ang mahihirap? Nagkamali sila ng taong pinagtangkaan, bulong ko sa sarili habang palabas ng opisina. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob na iyon, pero may apoy na nag-umpisa sa dibdib ko. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Isa-isang bumalik sa aking alaala ang mga narinig ko noon sa kumpanya. Mga bulong, mga usapan sa likod ng mga pinto, mga papel na tila palaging tinatago. Alam ko kung saan ako dapat magsimula. Sa loob ng 1 linggo, sinimulan kong hanapin ang mga ebidensyang maaaring makatulong sa akin. Naglakad ako sa ilalim ng init ng araw, kinapanayam ang ilang dating kasamahan at mga empleyado ng kumpanya. May ilan sa kanila ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga katiwaliang ginagawa ng mga nakatataas. Napansin ko rin ang pattern, hindi lang ako ang naging biktima. May mga kwento ng iba pang manggagawa na siniraan, tinanggal at pinagtangkaan para lamang patahimikin. Sa araw na iyon, natagpuan ko ang isang dokumentong iniwan ng isang dating tauhan sa warehouse ng kumpanya. Sa papel ay nakasulat ang mga detalye ng ilegal na transaksyon ng mga nakatataas, mga kontratang peke, mga perang nawawala, mga empleyadong tinanggal para maitago ang katotohanan. Ang pangalan ni Aling Liza ay naroon, pati ang mga pangalan ng mga mayayamang opisyal na nag-utos na alisin ako sa trabaho. Napaatras ako habang hawak ang papel, tila hindi makapaniwala sa bigat ng natuklasan ko. Alam ko na kung ano ang gagawin ko. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naramdaman ko ang malamig na hangin na parang babala. Kung magkamali ako ng hakbang, maaaring magdusa ang buhay ko ng higit pa rito. Pag-uwi ko sa bahay, may dumating na hindi inaasahang bisita. Si Mario, ang gwardya, ay nakatayo sa labas ng pintuan. Hindi siya naka-uniforme. Ang mukha niya ay may halong kaba at galit. Sa kanyang kamay may hawak siyang envelope. "Celia, huwag mong ituloy ang iniisip mo." Sabi niya, mababa ang boses ngunit puno ng pananakot. "Alam namin ang ginagawa mo. At kung hindi ka titigil, mas malaking problema ang haharapin mo." Tinitigan ko siya ng diretso sa mata at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Ngunit bago pa ako makasagot, narinig ko ang tunog ng motorsiklo sa likuran. 2 lalaking naka-helmet ang huminto sa harap ng bahay ko. Isa sa kanila ang bumaba, tumingin sa akin at nagtanong, "Ikaw ba, Cecilia?" Ang dilim ng gabi ay bumalot sa paligid habang pauwi ako mula sa malupit na araw sa opisina. Ang lamig ng hangin ay parang bagahe ng galit na nararamdaman ko. Mabigat, nakakapasong malamig. Hindi ko lubos maisip kung paano nangyari ang lahat. Paano nila nagawang tanggalin ako sa trabaho ng ganun lang, na para bang wala akong halaga, na para bang isa lang akong gamo-gamo na pwedeng pitikin sa isang iglap. Ang masakit pa, alam kong hindi ko kasalanan. Alam kong may mas malalim na dahilan kung bakit nila ako pinagkaisahan.
Isa akong babaeng gwardya. Hindi ito ang pangarap kong trabaho, pero ito ang naging sandalan ko para maitaguyod ang pamilya ko. 2 taon na akong nagtatrabaho sa isang sikat na kumpanya ng mga mayayaman, mga taong hindi kailanman mararanasan ang buhay na meron kami. Sila, nakadamit magara, nakasakay sa magagarang kotse, at palaging nakaayos na para bang walang dinadala sa dibdib. Ako, simpleng uniforme, palaging nakatayo, palaging alerto. Ang trabaho ko ay protektahan sila. Pero sino ang magpoprotekta sa tulad ko? Ang huling linggo ko sa trabaho ay parang bangungot. Isang gabi, habang nagroronda ako sa parking area, napansin ko ang isang kotse na mukhang kakaiba. Bukas ang bintana nito at may bag sa loob na tila iniwan ng may-ari. Sinigurado kong walang tao sa paligid bago ko nilapitan ng kotse. Bilang gwardya, responsibilidad kong tiyakin ang seguridad ng mga ari-arian sa lugar. Hinawakan ko ang bag, itinabi sa loob ng kotse at sinarado ang bintana. Sa isip-isip ko, baka hindi sinasadyang iniwan ng may-ari. Ngunit hindi ko akalain na ang simpleng aksyon na iyon ang magiging mitsa ng lahat. Kinabukasan, tinawag ako sa opisina ng HR. Nasa harapan ko ang isang grupo ng mga nakataas ang kilay, tila mga hukom na naghihintay lang ng pagkakataong husgahan ako. Sinimulan nilang tanungin ako tungkol sa bag. Bakit mo hinawakan iyon? Ano ang intensyon mo? Ang tono nila, malamig, mapanuri, na para bang kriminal ako. Ipinaliwanag ko ang lahat na ginawa ko lang ang tama bilang gwardya. Pero hindi sila nakinig. Ang may-ari ng kotse, isang mayamang babae, anak ng isa sa mga bigating kliyente ng kumpanya. Sinabi raw na nakita niya akong tumitingin-tingin sa loob ng kotse niya, na parang may balak akong magnakaw. Nanlumo ako, paano ako mapagbibintangan ng ganon? Kilala ako sa trabaho bilang masipag, maingat at tapat, pero sa harapan ng mga taong iyon, wala akong boses, wala akong laban. Ang mayaman, kahit walang ebidensya, palaging tama. Ang mahirap, kahit anong paliwanag, palaging mali. Tinanggal nila ako sa trabaho. Walang abiso, walang proseso, walang pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Tila desisyon na iyon ay matagal nang pinag-usapan sa likod ko. Hindi lang dahil sa insidenteng iyon. Alam kong may mga bulong-bulungan sa opisina tungkol sa akin na ako raw ay hindi bagay sa lugar na iyon, na ang itsura ko ay pangkalye, na ang paraan ko ng pagsasalita ay mababa. Pinatay nila ang karera ko, hindi dahil sa ginawa ko, kundi dahil sa kung sino ako. Sa pag-uwi ko, hindi ko mapigilang magtanong, ganito na lang ba palagi? Palaging talo ang mahirap? Palaging panalo ang mayaman? Ang sakit na nararamdaman ko ay parang apoy sa dibdib ko, umaalab, hindi mapawi. Ang pamilya ko umaasa sa akin. Ang mga anak ko nangangarap na maiahon ko sila sa hirap. Paano ko sasabihin sa kanila na wala na akong trabaho? Pagdating ko sa bahay, nakaupo sa mesa ang asawa ko, tahimik, nag-aalala. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko ang bigat ng tanong sa kanyang mata. Ang mga anak ko, masaya pang naglalaro sa sala, walang kamalay-malay sa nangyari. Umupo ako sa isang sulok, pinilit kong maging matatag, pero sa loob-loob ko, basag na ako. Habang iniisip ko ang nangyari, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Saglit akong nag-alinlangan, pero sinagot ko ito. Sa kabilang linya, isang lalaki ang nagsalita. Magandang gabi, ako si Attorney Manuel. May impormasyon ako tungkol sa kaso mo sa trabaho. May gusto kang malaman. Nagulat ako. Hindi ko kilala ang tao, pero ang tono niya ay seryoso at puno ng tiwala. Sinabi niya na may ebidensya raw siyang magpapatunay na mali ang paratang sa akin. Isang CCTV footage ang hawak niya, ang eksaktong kaganapan sa parking area noong gabing iyon. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang impormasyon, pero sinabi niyang gusto niya akong tulungan. Hindi ka nag-iisa, dagdag niya.
May taong naniniwala na kaya mong lumaban. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Ang galit, takot at pag-asa ay sabay-sabay na umagos sa katawan ko. Sino siya? Bakit niya ako tinutulungan? Ano ang motibo niya? Pero sa kabila ng lahat ng tanong, may kakaibang sigla akong naramdaman, parang unang beses kong huminga ng maluwag matapos ang ilang araw ng pasakit. Anong gagawin ko? Tanong ko. Ang sagot niya, simple pero matalim. Ipaglaban mo ang karapatan mo, hindi palaging nananalo ang mayaman. Nagpaalam siya at sinabing ipapadala niya ang ebidensya sa tamang oras. Nang ibaba ko ang tawag, hindi ko mapigilang mapaluha. Hindi ko alam kung dapat akong magtiwala, pero isa lang ang sigurado ko. May liwanag na dumating sa gitna ng madilim na gabi.